Iya, ano nagkukulong ka rito? Kanina ka pa hinahanap ng ninong mo. Papa, bakit hindi ako nagawang hintayin ni Crisostomo? Nagbago na ho ba ang kanyang isip? Umuurong na ho ba siya na pakasalan ako? Ay, Maria, hindi yan ang dahilan kung bakit hindi ka nahintay ng nobyo mo. Pero naunawaan ko kung bakit siya kailangan niya umalis. Para hindi na sila magkasagutan pa ng ninong mo. Magkasagutan? Nagkainitan sila kanina ni Padre Damaso. Uminit marahil ang ulo ng ninong mo dahil dinulutan siya ng tinola. Ngunit leeg lang ang nakuha niya. Kaya ayun, napagdiskitahan niya ang nobyo mo. At kung ano-ano ng palalait ang ibinato sa kanya. Alam niyo po ba na magkakagulo sa pagtitipo na yon? Dahil galit na galit si Padre Damaso. Kasi nainsulto siya. Paano ba naman? Leeg at pakpak lang ng tinolang isinilbi sa kanya. Senyorita Maria, maniwala ka. Nasisiraan na nga ata siya ng bait. Tapos eto na. Di galit-galit na nga yung lolo mo. Nandun si Crisostomo Ibarra. Di pati yung nobyo mo nadamay, napagdiskitahan. At kung hindi po ako nagkakamali, dito na rin magsisimula ang lahat ng problema nyo sa buhay ng nobyo mong si Crisostomo Ibarra. Diyos mio! Nagkatotoo nga ba sinasabi niya? Sinabi ni Ino. Yung estrangherang babae na pumunta sa aking silid sa Beaterio. Madre de Diyos, tila yata isa siyang mahusay na manghula. Nahulaan niya na magkakagulo sa pagtitipon. Huwag mong babanggitin sa ninong mo hula-hula. Batid mong bawal sa relihiyon natin yan. Bawal yan. Ngunit, nasaan yung babaeng yan? Baka pwedeng masabi niya sa akin kung anong mainam na negosyong isusunod ko. Sa kasamaang palad ay tinakasan ho niya kami. Nagkamali ho kami ni na Victoria. Ay, sayang. Akala ko talaga namin tinakasan na siya ng bait. Bueno, ayusin mo yung sarili mo at labasin mo muli yung mga panauhin. Ha? Si Papa. Madre de Diyos. Saan ko naman kaya hanapin ang babaeng yun?